Bakit nga ba hati ang kuko ng kalabaw? Maikling kwento na dapat niyong pakinggan. Minsan, nagkasalubong ang kalabaw at ang pagong sa daan. Naglakad sila sa kagubatan at nagkaroon ng magandang pag-uusap. Ang pagong ay kumikero at madalas magpapamalas ng kanyang galing sa pagkuha ng pagkain na may halong pandaraya. Gustong-gusto niya maging kaibigan ang kalabaw sapagkat naisip niya na kapag naging magkaibigan sila, ang malaking hayop na ito ang tutulong sa kanya sa tuwing mapapaaway siya. Kaya, sinabi niya sa kalabaw, "Magsama na tayo sa isang tirahan at sabay maghanap ng pagkain sa ganitong paraan. Matitigil ang pagkakabagot natin sa buhay na mag-isa." Subalit, suminghal ang kalabaw sa mungkahi niya. Sumagot ito, "Ikaw na makupad. Kung gusto mo, doon ka mamuhay kasama ang mga utosang bubuyog at hindi ang isang tulad kong mabilis at malakas." Masyadong nasaktan ang pagong. Upang makabawi, hinamon niya sa isang karera ang kalabaw. Noong una, ayaw tanggapin ng kalabaw ang hamon. Naisip niyang lalabas siyang kahiya-hiya kung nakikipagkarera siya sa isang pagong. Sinabi ng pagong sa kalabaw, "Kung hindi ka makikipagkarera sa akin, ipapamalita ko sa buong kagubatan, kakahuyan at kabundukan at sasabihin ko sa lahat ng mga kasamahan mo at mga kaibigan ko at sa buong kaharian ng mga hayop na duwag ka." Dahil dito, nakumbinsi din ang kalabaw at sinabi niya, "Sige, bigyan mo lang ako ng 3 araw para paghandaan ang karera." Masayang-masaya naman ang pagong na naurong ng 3 araw ang karera. Dahil dito, mapaghahandaan niya ang mga plano niya. Napagkasunduan ng pagong at kalabaw na paabutin ang karera hanggang sa 7 burol. Kaagad-agad na binibisita ng pagong ang 7 sa kanyang mga kaibigan. Sinabi niya sa kanila na kapag nanalo siya, para ito sa karangalan ng kaharian ng mga pagong. Nangako naman sila na tutulungan siya. Kinabukasan, ipiniwesto niya ang isang pagong sa itaas ng bawat burol. Pagkatapos silang bigyan ng tagubilin, dumating ang 3 araw. Kinabukasan, maagang maaga, nagkita ang pagong at kalabaw sa napagkasundoang burol. Isang hudyat. Nagsimula na ang takbuhan. Hindi nagtagal, hindi na nagkita ng mga mananakbo ang isa't isa. Pagdating sa 2 burol, na nagtataka ang kalabaw. Dahil naroon na at nauna pa sa kanya ang pagong. Sumigaw siya, "Narito ako!" Kaagad namang nawala ang pagong. At sa bawat narating na burol, nauuna talaga sa kanya ang pagong. Sa 4 burol, naisip niya na talo na siya. Lubha siyang nagalit kaya sinipa niya ang pagong. Dahil sa napakatigas ng balat ng pagong, di man lang ito nasaktan. Pero nahati sa 2 ang kuko ng kalabaw sa lakas ng pagsipa niya. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin ng mga kalabaw at ang tatak ng hindi makatarungang ginawa ng kanilang ninuno laban sa isa na alam niyang higit na mahina sa kanya.